إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tunay ng papuri ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Kanya tayo nagpupuri, nagpapasalamat. Sa Kanya tayo humihingi ng tulong, sa Kanya tayo humihingi ng tawad sa ating mga kasalanan, at sa Kanya tayo humihingi ng gabay. Nagpapakupkop tayo kay Allah mula sa kasamaan ng ating mga sarili at masamang dulot ng ating mga gawa. Sino mang gabayan ni Allah ay walang makapagliligaw sa Kanya at Siya ang tunay na nagabayan. At sino mang Kanyang iligaw ay wala kayong matatagpuan na sino mang magiging kakampi niya upang Siya ay magabayan. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisa at walang katambal. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Kanyang sugo. Ang pagpapala at biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay sumakanya, sa kanyang pamilya, mga kasamahan at tagasunod hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo, gayon din ang aking sarili na katakutan si Allah subhanahu wa ta'ala dahil sinabi niya sa kanyang dakilang aklat. O mga nanampalataya, katakutan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot at huwag kayong mamamatay liban na lamang na kayo ay mga Muslim. Ngayon din sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pang-aya sa Quran na may kinalaman sa taqwa. Sinabi niya, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib." Sino mang katakutan niya si Allah subhanahu wa ta'ala ay bibigyan siya ni Allah ng solusyon o labasan, matatakasan mula sa kanyang mga suliranin. At siya ay bibiyayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga biyaya na hindi niya nababatid kung saan manggagaling o maaring hindi niya mabibilang. Sa kabila ng maraming mga pagsubok na dumarating sa mga tao, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mananampalataya ay marami pa rin may pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-unang gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala, na ang gabay na ito ay hindi maaarok nino man sa mundo, gaano man siya kayaman, gaano man siya katalino, liban na lamang na ibibigay ito ni Allah sa Kanya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa araw ng paghuhukom, hihilingin ng sino mang taong makapangyarihan na makabalik sa mundo at iiwan na nila ang lahat ng kanilang mga yaman upang ipagpalit ito sa pananampalataya. Dahil sa araw ng paghuhukom, ipantubos man nila ang lahat ng kanilang yaman o ipantubos nila ang buong mundo kung pag-aari nila ito. Gayun din ang nilalaman ng mundong ito, hindi ito tatanggapin mula sa kanila. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mananampalataya ay marapat na tumanaw dito sa buhay, sa mundo, hindi katulad ng pagtanaw dito ng mga hindi mananampalataya. Sa madaling sabi, ay ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Ang mundo ay kulungan, piitan para sa nanampalataya at paraiso naman para sa mga hindi nanampalataya. Nang tinutukoy dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay nagiging tila piitan para sa isang nanampalataya. Dahil nililimitahan niya ang kanyang mga pagkilos sa mundo na ito, hindi katulad ng kuffar.
Nagagawin lamang nila ang kanilang gusto. Magnenegosyo sila ng kanilang gusto. At iba't iba pang mga gawain na gagawin nila dahil ito ay kanilang ginugusto na hindi na nila inaalam pa kung ito ba ay kalugod-lugod sa kanilang Panginoon at Diyos. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ang katotohanan para sa mananampalataya na dahil sa ating pananampalataya at ito ay ginagawa nating pangunahing priority sa ating mga desisyon sa buhay, maraming mga oportunidad ang maaring hindi na natin tatanggapin. Kahit ito ay mayroong malaking kapalit sa buhay dito sa mundo, dahil ang mas hinahangad natin ay ang gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Ang buhay ng mananampalataya dito sa mundo ay maibubuod sa pamagitan ng isang salita. Isang salita na kung nauunawaan ng mananampalataya ay hindi na siya maghahangad ng iba pa liban sa kung anong sapat para sa kanyang mga pangangailangan. Na kung nauunawaan niya ito, hindi siya maiinggit sa mayayaman, lalong-lalo na mga hindi mananampalataya na napakainam ng buhay sa mundong ito na ginawa na nilang paraiso. Kapag naunawaan ito ng mananampalataya, inshallah, siya ay naghahanda na rin para sa kanyang kabilang buhay. Ang salitang ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ang tinatawag na zuhud. Nang zuhud, bagaman ito ay walang direktang translation sa wikang Tagalog, ito ay maaari nating maunawaan bilang pagtitipid o kaya ay paglayo sa mga makamundong bagay na nilalayuan ng mananampalataya. Unang-una ang mga kasalanan at pangalawa ay nilalayuan niya ang mga bagay-bagay na may pagdududa rito. Kasama na ang mga bagay-bagay na wala namang idudulot na mabuti sa kanya sa relihiyon. Katulad ng walang saysay na pag-aaksaya ng oras sa pagbababad sa cellphone, sa social media, panonood ng TV, panonood ng mga palabas at iba't iba pang mga bagay na katulad nito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang zuhud siyempre ay pangunahing katangian ng mga sahaba radiyallahu anhum. Sinasabi, az-zuhdu fid dunya war-ragbatu huwa tariqul ladhi sara alayhi sahabatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ang pagiging matupid sa dunya at ang paghahangad sa kabilang buhay, ito ang landas na tinahak ng mga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At totoo ito. Kahit sa mga pinakamayaman sa kanila, hindi natin nakita na sila ay namuhay na marangya o kaya ay namuhay sa isang kaparaanan na nakahihigit sa kanilang pangkaraniwang mga tao. Si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, na siyang isa sa pinakamayaman sa Quraysh, kahit na siya ay naging khalifa, siya ay nananatili na namumuhay ng simpleng pamumuhay. At katotohanan niyan, nang sumalakay ang Khawarij sa kanyang bahay, wala siyang bodyguard doon. Walang nagbabantay sa kanya upang pangalagaan ang kanyang kaligtasan dahil ang bagay na ito ay isang pagmamalabis lamang para sa kanya. Si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu siyempre hindi rin pauhuli. Nang siya ay nagmuslim, isa sa mga una niyang ginawa ay bilhin ang mga alipin na nagmuslim, mga alipin na inaapi ng kanilang mga amo na musyrikin. At sa pagbili niya sa mga alipin na ito, ang binibili niya ng mga alipin ay mga alipin na halos walang saysay sa kanya. Mga alipin na may hina, alipin na babae. Ang mahalaga sa kanya ay nabili niya ang mga alipin na ito dahil sila ay mananampalataya upang sila ay tuluyang mapalaya. At kabilang nga dito si Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. At si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ay gayon din. Sa panahon ng kanyang khilafa, naging mahigpit siya sa lahat ng kanyang mga gobernador na walang sino man sa mga ito ang maaring mamuhay ng marangya sa kanilang mga lugar. Walang sino man sa kanila ang maaring mamuhay na katulad ng mga hari sa mga palasyo. At naiulat pa nga na kahit kortina sa bahay ay ipinagbawal ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sa kanyang mga gobernador dahil ninanais niya
na ang kanyang mga pinuno sa iba't ibang mga lugar at probinsya ay namumuhay na katulad ng pamumuhay ng kanilang kapwa, mga tao. Ang mga bagay na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, bagaman hindi obligado, nang ibig sabihin, hindi nagiging haram na ikaw ay mayaman, hindi nagiging haram na komportable ang iyong pamumuhay, hindi haram na ikaw ay mayroong sasakyan. Subalit ang mga ito ay pagpapakita ng pagpapahalaga ng mga sahaba higit sa lahat sa kabilang buhay ng dunya na ito ay walang saysay para sa kanila at ang tanging layunin ng pag-iral nila dito sa mundo para sa kanilang pananaw ay para sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay nagtitipid sa mundong ito dahil nalalaman nila na ang dunya na ito ay napakakaunti, napakaikli at napakawalang saysay kung ihahambing sa kabilang buhay. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ganito ang marapat na mentalidad ng isang mananampalataya. Na hindi tayo nakikipag-unahan sa sino man sa pagpaparamihan ng yaman, lalong-lalo na sa mga hindi mananampalataya. Hindi rin tayo nakikipag-unahan sa sino man sa dami ng anak o sa dami ng napagtapos na anak, sa taas ng kanilang mga pinag-aralan o namang bagay na katulad nito, dahil bandang huli sa araw ng paghuhukom ay kanya-kanya tayo. Kung anumang kabutihan ng pakikinabangan natin sa ating mga anak, ito ay ang mauturo lamang sa kanila ang pananampalataya. Wala nang saysay ang iba pang mga makakamit nila, diploma o ano paman. Subalit ang relihiyon, mula roon insyaAllah, tayo ay magagantimpalaan kung ito ay naibahagi natin sa ating mga anak at kanilang naisabuhay insyaAllah. Sinabi ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sinabi niya, "Antum atwalu salat wa aktaru jihadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum kanu a'damu ajran minkum." Sinabi ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sa kanyang mga kasama, at ang kanyang mga kasama na ito ay hindi kabilang sa mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagkus kabilang sa mga tabi'in, ang sumunod na henerasyon ng mga Muslim. Sinabi niya, mas mahaba ang inyong mga sala, mas marami ang inyong pagjihad kung ihahambing sa sala at jihad ng mga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero sila pa rin ay magkakaroon ng mas malaking gantimpala kaysa sa inyo. Nagtanong sila, "Lima ya Abu Abdurrahman?" Bakit Abu Abdurrahman? Ang tinutukoy nila ay si Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sinabi niya, "Innahum kanu azwadu fid dunya, innahum kanu azhadu fid dunya wa argabu fil akhirah." Nang dahilan nito, sila ang pinakamatipid sa mundo at pinakanagahangad sa kabilang buhay. Itong dahilan kung bakit mas malaki ang gantimpala nila sa bawat gagawin nila, dahil ang kanilang niya ay dalisay alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi nababahiran ng anumang kamunduhan o paghahangad ng mga panmundo na mga pakinabang at gantimpala. Naiulat din na sinulatan ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu si Abu Musa al-Ash'ari at sinabi niya, "Innaka lan tanala amal al-akhirah bi shay'in afdalu min az-zuhdi fid dunya." Tunay na ikaw ay hindi magkakamit ng anumang gawain na mayroong gantimpala sa kabilang buhay na mas mainam pa o liban na lamang o na mas mainam pa rito liban na lamang sa pamamagitan ng pagtitipid sa dunya. Na sinabi ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ang ibig sabihin nito, kung ang tao ay abala sa dunya, iniisip niya sa bawat panahon ng kanyang buhay ay pera, ang kanyang reputasyon, ang kanyang bahay, ang kanyang negosyo, ang kanyang trabaho, kaysa sa kabilang buhay, ang kanyang mga gawain ay hindi magkakaroon ng mas malaking gantimpala kaysa sa isang tao na nagtitipid sa mundo at naghahangad sa paraiso. At ang usapin dito ay doon pa rin sa niya, dahil ang isang nagtitipid at naghahangad sa kabilang buhay ay mas dalisay sa kanyang layunin insyaAllah. At gayon din ay naiulat mula kay Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, nang nakita na niya ang mga Muslim na yumayaman
sa panahon ng khilafa ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, at ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabanggit niya na kinatatakutan niya na ang yaman na tinatamasa ng mga Muslim ay yaman na kabilang sa mga gantimpala ni Allah. Nang ibig niya sabihin, maaga nang pinarating ni Allah ang gantimpala sa mga Muslim dahil ito ang hinangad nila. Hinangad nila ang yaman sa kanilang jihad, hinangad nila ang yaman sa kanilang da'wah, hinangad nila ang yaman sa kanilang mga gawaing pagsamba, at ito ay ibinigay sa kanila ni Allah dito sa dunya, at pinakakinatatakutan niya ayon sa kanya na maaring wala nang matatanggap ang tao sa kabilang buhay. Dahil ang tao, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, may yuridi thawaba hayatid dunya nu'tihi minha, sino man ang maghangad ng gantimpala sa mundo o gantimpala na pangmundo ay ibibigay namin ito sa kanya. Bandang huli, ang zuhud, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hindi lang ito pag-arte, hindi lang ito pag-asta o pagpapakumbabang huwad o peke na magsusuot ka ng mumurahing damit, butas-butas, na ikaw ay hindi mag-aayos ng iyong sarili. Hindi ito ang zuhud. Ang zuhud, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito ay paraan ng pamumuhay na nag-uugat sa pusong may dalisay na layunin ng paggawa ng pagsamba alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Puso na hindi naghahangad sa dunya, bagkus ay naghahangad sa akhirah. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sinasabi, az-zuhdu fid dunya wa ragbatuhu at tariqul ladhi sara alayhi sahabati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na ang zuhud nga ito ang landas na tinahak ng mga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sino pa ba ang pinakamainam na magiging huwaran ng mga mananampalataya pagkatapos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liban pa sa kanyang mga kasama? Katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ang pinakamainam na mga tao ay ang aking henerasyon, ang mga sahaba, at pagkatapos ay ang sumunod sa kanila ang mga tabi'in, at pagkatapos ang mga tabi'ut tabi'in. Tatlong henerasyon na nakikilala natin sa tawag bilang salafus saleh, ang may inam na naunang henerasyon ng mga Muslim. Panghuli, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu tungkol sa pagbabalanse ng tao sa mundong ito at sa kabilang buhay, ala inna dunya qad wallat mudbirah. Tunay na ang dunya ay papalayo, wal akhiratu muqbilah, at ang kabilang buhay ay palapit ng palapit. Walikulli wahidatin minhum banun, at ang bawat isa sa mga ito ay mayroong mga anak. Ang dunya ay may mga anak, at ang akhirah ay may mga anak. Fakunu min abna'il akhirah. Marapat sa inyo na maging kabilang sa mga anak ng kabilang buhay. Wala takunu min abna'id dunya, at huwag kayo maging kabilang sa mga anak ng dunya. Fa innal yawma amalun wala hisab. Dahil ang mga araw na ito ng pananatili natin sa mundo ay pagkilos at gawain ng walang pagtutuos. Na ibig sabihin, maaaring hindi natin tuluyang matatanggap pa rito ang gantimpala ng ating mga ginawa, mabuti man o masama. Pero sa kabilang buhay, wagadan hisabun wala amal. Subalit bukas sa kabilang buhay ay ang pagtutuos sa panggantimpala sa mga gawain natin nang wala nang pagtatrabaho o paghihirap at pagsisikap sa mga ito. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang balanseng pamumuhay ng mananampalataya, inshallah, ay magdudulot sa kanya ng katatagan sa mundong ito sa iba't ibang mga pagsubok na naririto. Kaya nga, si Allah ay tinuruan ng mga mananampalataya na manalangin, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Panginoon namin, bigyan mo kami sa mundong ito ng kabutihan, at sa kabilang buhay ng kabutihan, at iligtas mo kami mula sa impyerno.